Hello guys, welcome back sa aking channel. So, meron na naman tayong panibagong video. So, ngayon gagawa tayo ng attendance system using the QR codes. Okay, so meron tayong QR code reader dito at saka dito naman is data table. So, meron tayong date at saka time. So, ang gamit ko dito is Vue.js. Okay? So, try naman natin mag-scan ng QR code. Okay? So, try ko mag-scan ng QR code. Okay? So, lumabas siya, already scan na. Tapos, meron siya dito na ID, name, at saka time. Okay? So, try naman natin. Next na QR. Okay. Okay, already scan. Okay, so ang gamit ko pala dito na camera is yung aking cellphone. Okay, kinonect ko yung cellphone ko sa aking computer. Okay, so yun, gagawa tayo ng attendance system using the QR codes. Okay, so mag-install muna tayo ng Beautify. So search mo lang dito, Beautify 3. Okay, punta tayo sa kanilang website. Then, piliin natin yung NPM. So, kayo nang bahala kung anong gagamitin niyo. So, since yung ginagamit ko dito is NPM, so copy ko lang to. Then, punta tayo sa ating sa MD. Then, type muna tayo dito ng CD desktop para mapunta yung path natin sa desktop. Then, paste mo yung tinapi mo kanina. Then, enter. Okay, so name ng ating project. So, then, dance system QR code. So, kayo nang bahala kung anong project name yung ilalagay niyo. So, press nyo yung enter. So, dito, piliin natin yung base, Beautify View Router. Then, kung gumagamit kayo ng TypeScript, so press nyo lang yes. So, since sa akin, hindi ako gumagamit. So, no. Then, dito naman is NPM. Okay, so wait lang tayo. Okay, so tapos na tayo mag-install. So, close lang natin to. Then, puntahan natin yung ating attendance system. So, drag lang natin to dito sa ating Visual Studio Code. Okay, so try muna natin iparun yung ating program. So, npm run dev. So, copy ko to, then paste ko dito sa aking Brave. Okay, so gumana naman siya. So, close na natin. Puntahan natin yung ating program. Dito tayo sa views, then home. Okay, so delete muna natin to. Lagyan mo na din ito ng div. Then, delete natin tong base preset. Mhm. Okay, so na-delete na. So, lagay tayo dito. H1. Then system using QR code. Okay, so next natin gagawin is mag-install tayo ng HTML5 QR codes. So, ito yung ginagamit ko na scan QR codes kasi mas okay siya gamitin kasi sa ibang QR code reader. So, type natin ito HTML5 QR code. Then, natin dito. So, copy natin to. Then, Control-C mo tayo para ma-stop yung ating serve. Then, paste natin yung ating tinapi kanina. Okay, so npm run dev na naman. Okay, next is mag-import tayo dito sa ating script. Import HTML5 QR code. Export default.
Then dito maglagay tayo dito ng methods. Then mag-create tayo dito ng actions. Lagay lang natin create scan QR codes. Then cons HTML5 QR codes is equal to lagay natin yung import. Then dito is new. Then QR code poll region. Then cons na naman config. Lagyan natin ito ng FPS. 10 lang yung lalagay natin dito. Then QR box. Lagyan natin height tsaka width. Yung width niya is 250. Then yung height 250. So copy lang natin to, then paste. Then lagyan natin ito ng dot start. Paste mode environment config comma then this dot on can access. Okay, so ito yung gagamitin natin mamaya. Gagawa tayo dito ng vcard. Then under sa vcard na naman, gawa tayo ng v row then column. Then dito lagyan natin ng calls is equal to 12 then class iflex justify center para lagay sa center yung ating card. Then dito maglagay na naman tayo ng vcard. Then yung width niya is 500 px. Then lagyan natin ng valert. Dito lagyan natin ng dark color niya is green. So kayo nang bahala kung anong lalagay nyo na color. So cut ko lang to, then paste ko dito, then change ko to into strong. Okay, then dito sa ilalim ng ating valert, lagyan natin na div. Kasi tatawagin natin yung ating nilagay na script dito, which is yung ating QR code for region. Okay, so lagay lang natin ID is equal to, then copy natin yung ating ginawa kanina, QR code for region, then paste natin dito. Then lagyan natin siya ng class na my-3, then mx-3. Okay, so titignan natin yung ating ginawa kung gumana ba siya. Okay, so nakalimutan ko palang ilagay yung ating create scan QR code sa ating mounted. Then tatawagin natin yung ating ginawa na action sa ating methods. This dot create scan QR codes. Okay, so din dito pala is facing mode. So try natin. Okay, so sabi niya dito, QR code success callback is required and you should be a function. Okay? So nakalimutan ko palang maglagay dito ng on-scan success dito sa ating method. Kasi dito niya ilalagay yung na-scan niya na QR. Okay, lagyan natin dito decode result. Then dito is gagawa tayo ng this dot scan QR codes. Then is equal to decode result. Then ito naman, lagyan natin ito sa ating return. Then ngayon gagamitin natin to dito. Lagyan natin dito na h1. Okay. So tignan natin. Okay, so gumana na yung ating QR code. So try naman natin to scan kung gumana ba siya. Okay, so gumana yung ating QR code. So ang nakalagay dito is QR code web testing Rendon Jumari. So ito yung ID niya, tsaka ito yung position niya. So ngayon, try naman natin gumawa ng data table at saka kukunin lang natin tong number, ID number niya at saka yung kanyang last name at saka first name. Okay? Okay, so ngayon lagyan muna natin ng time and date yung ating QR codes. So
Okay, so kinapi-paste ko na lang yung date at time para mas madali tayo. So, paste ko lang dito yung ating date. So, lagay natin dito sa ating methods. Then, tatawagin natin siya dito. So, is that update time. Then, yung ating current date, lagay natin dito sa ating return. So, lagyan natin ng null. And then, next yung ating time. Okay? So, paste ko rin sa dito sa ating methods. Then, copy natin to. Then, lagay natin dito sa ating mounted, which is this dot update time. Then, paste ko tong pad 0, which is para sa ating minutes. Okay, then yung ating current time, lagay natin dito. Okay, then dito naman, lagyan natin dito ng H for date. Lagay natin dito yung ating current date, saka yung ating time. Copy lang natin to, then paste. Then, lagyan natin dito ng class. Empty-1. Tignan natin. Okay, so meron na tayong date at saka time. Okay, next naman is gagawa tayo ng data table. Tapos ilalagay natin siya dito. Okay, dito sa baba ng ating H4, gagawa tayo dito ng div. Then, dito natin ilalagay yung ating data table. So, table, PR, then TH. Lagyan natin ito ng ID. Then, dito naman is name, then time. Then, another naman, then TR naman tayo dito. Lagyan natin siya ng V4 equal to MSG, index, and message. Then, lagyan natin dito ng key. And then, next is, gagawa tayo ng array na message. So, copy lang natin to. Then, paste natin dito. So, array. Then, maglagay tayo dito ng tatlong TD. So, lagyan natin dito ng style, font, size. So, 12 lang yung lagay natin dito. Then, lagyan natin siya ng class. Okay, so copy lang natin to. Gawa tayo ng tatlo. Kasi dito natin ilalagay yung ating ID, name, at saka yung ating time. Okay? Then, next is punta tayo sa ating script. Then, dito sa ating methods, gagawa na naman tayo dito ng another function, which is name. Then, decode result. Kasi para makuha natin yung name ng ating result. So, const. Then, next naman is sa ating ID. Para makuha natin yung ID sa ating decode result. Then, dito naman sa ID, tatanggalin lang natin to. Then, dito is change natin. Baliktad pala to. Okay, so balikan natin yung ating on-scan success. Okay, so comment lang natin to. Gawa tayo dito ng cons. Decoded
result. Then dito sa baba is gawa tayo ng if statement. This dot message dot find item dot name this dot name. Then yung ating object decoded result code result. Then siguro dito lagyan natin dito ng already scan. So gawa tayo dito ng this dot show message. Then this dot lagay natin ito mensahe already scan. Then set timeout this dot show message false. Then lagyan natin dito ng 1,500. Then sa ating return lagyan natin dito ng show message false. Then punta tayo sa ating QR code scanner. Okay, dito sa ilalim sa ating QR code, lagay natin dito yung ating div para dito lalabas yung message. So gamit tayo ng VIF show message. Then lagay natin dito yung ating mensahe. So copy lang natin to. Then lagay natin dito. False pala to. Then dito naman is lagyan siguro natin dito ng konting CSS. So class equal to already scan. Then lagyan natin dito sa ating CSS. Copy ko lang yung aking CSS dito para mas madali tayo. Okay, so nalagyan na natin ng CSS. Okay, so ito yung lalabas kapag after na-scan yung ating QR code. Okay, so dito naman sa else, lagyan naman natin dito ng cons current time. Date, locate time string. Or 2 digit. Then dito naman minute 2 digit din. Then dito sa baba gawa tayo ito ng this dot message dot unship. So ibig sabihin pala ng unship is kapag every time may na-scan siya na QR code, so ilalagay niya sa baba sa taas. So lagay natin dito yung ating ginawa na concat, which is yung ating name. Copy natin, then feed natin dito. So this dot name object dot decode result. Then copy lang natin to. Then change natin to into ID. Ito naman ID. Then dito is yung ating time. Then lagay lang natin dito yung ating current time. Okay, sa baba naman, lagyan natin dito ng this dot show message is equal to true. Then dito is this dot mensahe. So lagyan natin dito ng successfully scan. Then same pa rin, lagyan natin ng set timeout. Then paste natin dito. Okay? Okay, din sa taas naman is maglagay tayo ng counting CSS sa ating table.
So, papangalanan natin siyang table head. Okay, so since na-copy ko na yung ating CSS, so since hindi naman ito CSS tutorial, so paste ko na dito sa aking file. Okay, so ngayon, try natin yung ating program kung gumana ba. Okay, so scan natin yung ating QR code dito. Okay, so gumana siya, kaso wala siyang name. So try natin to solve. So balik tayo sa ating program.